konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyo nga lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, December 27, 2025. At ayan na nga ho, kamusta ho yung nagdaang Pasko nyo? Sana naman ho ay naging makabuluhan ang inyong nagdaang Pasko. At syempre 5 days na lamang ho, 2026 na. At ang dami hong nangyari sa ating bansa ngayong taong 2025. Nandyan ho yung pagdala kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC dahil sa kanyang kasong crimes against humanity. At syempre meron din ho nagkaroon tayo ng midterm elections noong Mayo 2025 kung saan nagkaroon ho tayo ng mga bagong halal na senador at mga local officials. Nandyan din ho syempre yung impeachment naman kay VP Sara Duterte at kalaunang pag-archive nito ng Senado. At panghuli ho yung issue ng corruption sa flood control projects na hanggang ngayon ho ay laman ng ating mga balita. Ngayong Sabado, bago matapos ang taon, balikan natin ang mga panayam sa iba't ibang personalidad kaugnay ng mga mahalagang isyung legal na talaga namang pinag-usapan sa taong 2025. Sinundan ng ating programa ang pagharap sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC mula sa pagdala sa kanya sa Netherlands noong Marso hanggang sa paglabas ng resulta ng kanyang medical examination nitong buwan. Naharap sa kasong crimes against humanity si dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Balikan natin ang bahagi ng panayam sa ICC accredited lawyer na si Cristina Conti kaugnay sa mga maaaring maging posibilidad sa kaso ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang kondisyong medikal. Ito sinabi ho ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay may cognitive deficiencies at hindi na ho fit to stand trial. Ano ho ang reaksyon nyo dito at naniniwala po ba kayo sa pahayag na ito? Sa totoo, medyo hindi pa kami kumbinsido kasi kontra dyan yung sinasabi ng kapamilya na nag-update pagkatapos nilang lumabas sa detention facility. Ang pinakahuli, September 9 yata, sabi ni Kitty Duterte, meron bang problema yung tatay mo nung tinanong siya? Sabi niya, wala. There is no need to worry about my father health-wise. Kaya tingin namin sa isang banda, mukhang drama lang ito. Ang prosecution nag-oppose na doon sa request niya. Ang Victims Council, ngayon pinaninindigan ng Office of the Public Counsel for Victims, ay nagkomento na rin. Hindi pa lang kami ulit nakakapag-usap. Pero klaro na hindi ito nasa interes ng mga biktima. Alright, sinabi ho ng kanyang abogado doon sa kanilang pleading na ifinal na hindi na daw ho madadaan sa gamutan yung kanyang kondisyon, yung kondisyon ho ng dating Pangulo. At kaya ho dito, kung permanent na daw ho itong kondisyon na ito, attorney, posible bang mabasura itong kasong ito dahil lamang dito sa medical condition ng dating Pangulo? In effect, oo. Kumbaga, pwedeng i-archive yung kaso. At sa totoo, may may recognition na itong fitness to stand trial. Hindi siya medical construct hindi siya pang doktor kasi. It's a legal construct more so. Kumbaga, korte ang nagsasabi niyan. Pwede ka kasing fit for trial or unfit for trial. Pero kumbaga, hindi yung medical issues mo is just one part of it. Ngayon, sa ganung consideration, they think of it as dynamic rather than static. Pwedeng maiba. At kahit pa sabihin ng doktor, ay permanent na to. Kumbaga ang judges, they will see to it that there is a check-up or there is a re-evaluation every 120 days. Kaya kung ma-archive man, pwedeng magkaroon pa rin ng tsansa na mabuhay ito. Kaya lang tingin namin, baka hindi naman tayo umabot na sa ganun.
itong mga judges, after ng factual determination, will clearly determine that Duterte is just 8 years old. He's just old. Tingnan namin at hindi naman siya yung tipong so diminished that he cannot think anymore. Parang ganun ang pinalalabas kasi ni Kaufman eh. Hindi naman ako maniwala kasi sa tinagal-tagal ng buhay niyan, nakita ko yung medyo nadadapa-dapa pero hindi nag-falter ang utak niyan. Ito, sinabi ho ng prosecution na kukuha sila ng sarili nilang eksperto, no, para i-verify nga ho yung kondisyon ng dating Pangulo. Ngayon ho, nasabi na rin ho yung pag-archive, no? Pero kung sakali hong totoo na hindi na nga ho niya kayang humarap sa pagdinig, paano ho yung magiging takbo ho ng kanyang kaso? In essence, parang mababasura na nga rin. Hindi na didinggin yung kaso kasi hindi nagtatrial ang ICC ng in absentia. So yung parang absent in spirit or absent in person. Kaya nga kapag hindi nahuli ang isang tao, hindi nagtutuloy yung kaso ng trial. Kapag sinabing unfit for trial yung isang tao, kumbaga wala sa sarili, hindi rin nagtutuloy ang trial. Pero eto nga yung sabi namin yung confirmation of charges na hearing, ito ay pagpapasya lang naman ano ba yung kaso. Kung sa atin, Attorney Danny, parang ito yung determination of probable cause. May pagkakataon na pag-usapan. Ito na yung pagkakataon ng suspect or akusado na magsalita. Walang pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit sa totoo lang Hindi ganoon ang proseso nila. Kaya ito na sana yung unang-unang pagkakataon na marinig natin yung defense. Kaso, sasabihin nila, hindi, wag na nating ituloy. Para sa amin, dahil ito ay bahagi pa lamang ng pre-trial stage, kailangang matuloy ang confirmation of charges, hearing at the least. At whether absent siya or i-waive niya yung kanyang presence, dapat ay masimulan at least man lang ano ba yung charges. So, nung una ho kasi pinospone yung September 23, ICC ho ang nag-postpone. So, dahil ho ba talaga ito doon sa medical condition o meron pa hong ibang rason ho yung ICC dahil ho kaya ho pinospone yung September 23 dapat na confirmation of charges hearing? Inino ko yung postponement hindi dahil unfit siya, sabi ng korte, kundi dahil sabi ng defense unfit siya at sabi ng korte, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para maayos ito. Mga prosecution may sinasabi din and yung victims may sasabihin din. Kaya pagkakataon lang to para kumpirmahin yung sinasabi ng defense. Hindi pa po sila dahil buong-buong naniniwala. Hindi pa, ayon nga sa kanila, this is a time to adjudicate the motions. Nabitin lang sa oras. Kaya, pinospone na lang muna. Hindi dahil, okay, naniniwala kami, kundi dahil kailangan pa nating i-check. Maniniwala ba kami sa inyo o hindi? Alright, crucial ho pala talaga, no? Kasi maaring hindi talaga makatuloy yung kanyang kaso dahil ho dito. Tapos yung problema pa dyan, or ang issue pa namin, sa ngayon hindi pa natin alam yung proposal ng defense, ng prosecution. Parang kumbaga meron na bang draft na information or draft na sakdal. Hindi pa ito isinapubliko at tingin namin may dahilan. At isa sa mga dahilan ay baka maraming masangkalan, mga pangalan ang nakalagay doon, hindi lang ng witnesses, kundi ng respondents o mga posible pang mga suspect sa kaso. Kaya parang tinitimbang namin na sige, okay lang na konting ma-postpone. In fact, maski yung prosecution, okay sila sa limited postponement. At yun ang ginrant ng judges. Sabi nila, sige, i-limited postponement natin para lang malaman kung okay pa ba siya. Anyway, naka-ready naman na yung prosecution, yung defense na lang talaga yung hinihintay. Even yung victims, ready na Kaya kung kami nga, kahit nga by September 30, 1 week postponement, sabi namin, sige na. Kasi ang dami din na nag-aabang talaga dito. Ano ba ang ikakaso kay Duterte?
Alright, Attorney Conti, sa inyong pagkakaalam ho ba, meron na bang kaso sa ICC kung saan yung akusado ho ay nagkaroon din ng katulad na medical condition halfway through the trial or kung ano pa man ho? At ano ho yung nangyari dun sa kanyang kaso? Sa nire-raise ni Duterte, wala pa exactly na cognitive impairment on multiple domains. Sabi nga ni Kaufman. Yung iba, na-raise nila ito as fitness to stand trial dahil may PTSD. So, post-traumatic stress disorder. May isa na sinasabing na naapektuhan na aking mental capacities. Kasi nirecruit ako na child soldier, kaya kalaunan, ako ang nag-recruit ng child soldier. Parang ganon. Kaya, hindi na bago sa korte yung sinasabing fitness to stand trial. Pero baka medyo bago-bago yung unfit ako kasi matanda na ako or yun nga, may cognitive impairment. Ito medyo, ako tingin ko sasabit sila sa isang banda kasi hindi ko alam kung aabot ito. Hindi siya mental disorder di ba? Parang, kumbaga sanay tayo minsan nasasabihin, may ganito siyang personality disorder, may ganito siyang post-traumatic stress disorder. Hindi disorder ang sinasabi ni Attorney Kaufman, kundi naging ulyanin na, kumbaga ang hirap na daw kausap, hindi na nakakaalala, may ibang hindi na ginagawa. Kumbaga, sabi ko nga, ano ba itong executive functions? Hindi na lang ba nakaka-toothbrush? Hindi na lang ba kumbaga nakakagalaw? Bago ito in the sense na sinasabi nilang, he's too old. Tingnan namin, parang yun yung punto Bakit ba nagkaroon ng cognitive disorder? Kasi matanda na. Pero hindi ko alam kung paano ito i-appreciate ng ICC. Alam ko para sa kanila, as much as possible, matuloy ang kaso as a measure of justice, not only for the victims, but also for the accused. Ito dahil ho dun sa kanyang sinasabing medical condition na in layman's term parang sa atin nag-uulyanin nga ho, no? Posible po bang pagbigyan ng ICC yung kanyang interim request for interim release? Kasi ho ito pending pa rin ho ito hanggang ngayon ho, di ba? Kung sabi ni Benta ngayon ni Attorney Kaufman na dapat siyang palayain muna para umoke, medyo kukontra din kasi sinasabi niya medyo permanente na at hindi na ito magagamot whether lumabas siya o hindi. Kaya parang sa totoo kaya hindi din kami masyadong aware dahil ang daming redactions at ang unredacted portion ay napapakita lang sa prosecution team mismo at saka sa defense at saka sa judges. Sa bahagi ng mga biktima kung ano ang alam ng publiko, yun din yung alam namin. Kumbaga ang mga detalye pa niyan ay sila ang may alam siguro also to protect the privacy of Duterte and to ensure that his rights are fully protected. Pero dun sa alam natin, wala hindi consistent. Iba yung sinasabi ng kapamilya, dun sa argument na kailangan palabasin para gumaling, sige palabasin, pero dapat matuloy yung trial dahil gagaling na yun yung pangako. Ano ba talaga, inconsistent yun dun sa isa pang request ni Kaufman na permanent or kumaga indefinite na adjournment. Sabi ng ICC, teka muna nga, sabi ng judges, pagpaliban muna natin yung September 23, ayusin muna natin ulit yung kumbaga tests. May isang bahagi kasi dyan na pwede pang magdagdag ng tests so far, na CT scan na siya, na MRI na siya, na pa-check na siya sa psychiatrist, pero lahat yon halos sa parte ng defense. Wala pang input, wala pang nasasabi yung prosecution, kaya naghahanap sila ng experts. Sabi nila, kami din. At ako tingin ko, kalaunan ng isang option dyan, ay mag-appoint yung pre-trial chamber ng panel of experts para sarado na yung issue, kumbaga. Alright, medyo madami pa kung mga pagdadaanan, no? Attorney Conti, kung sakali ma-archive yung kaso kay dating Pangulong Duterte, yung hubang mga ibang akusado, let's say Senator Bato de la Rosa, maaari hubang magpatuloy yung kaso ho sa kanila? Yes, these cases are treated separately. Maliban kung
within the same charge sila. Sa ngayon, mag-isa pa lang naman si Duterte, kaya yung charges kay Bato, forthcoming pa. Ang pag-issue ng warrant of arrest sa kanya, tingin namin will come soon enough. So if the case is archived against Duterte, siya lang naman yung unfit for trial eh. Yung iba, hindi naman, cannot benefit from the same quote-unquote defense or statements. Kaya sana matuloy ang issuance ng warrant of arrest kay Duterte, kay Bato de la Rosa at iba pa. At yun, talagang siguradong magtuloy. Ito, panghuli na lamang ho, ano ho yung mensahe nyo sa mga biktima ng war on drugs na nag-aabang ho dito sa kahihinatnan ng kaso hong ito? Naku, pasensya na po, pero hintay-hintay lang dahil marami pang pakuti-kuti itong defense. At nabanggit na rin namin sa kanila ito na ito ay ating hihintayin dahil mas malinamnam para sa atin yung trial. Kumbaga, doon mapapatid ang uhaw sa hustisya. Sa minimum, malalaman natin ang katotohanan. Pero, marami tayong pagdadaanan bago makarating doon. Kaya kapit lang ang application para makilala ng biktima. Sa ICC kasi hindi naman lahat kikilalaning biktima, kaya may application. Kaya maaring biktima kayo ni Duterte, pero para formal na mag-participate sa kaso, bukas pa rin naman po yung initial deadline natin, meron pa pong susunod, kaya hintay-hintay lang. At para sa publiko, naku, huwag po tayong paluloko o mahuhulog dun sa naratibo. Kasi baka masyado naman tayong nagko-concentrate dun sa akusado, nakakalimutan natin ang mga biktima at ang pangkalahatang panawagan sa hustisya. Alam na nga natin dito sa Pilipinas, kung meron mang naging investigasyon, halos walang aksyon. Dito sa kaso ni Duterte, eto na yun, may aksyon. Huwag nating hayaan na mauwi lang sa... Napakinggan ninyo ang bahagi ng panayam kay Attorney Cristina Conti. Nitong nagdaang linggo ay nanawagan naman ang mga prosecutor ng ICC na ipagpatuloy na ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte. Sinabi ng prosecution na base sa pagsusuri ng mga medical experts, fit to stand trial ang dating Pangulo. Sinabi naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ang report ng mga medical experts ay hindi dispositive at naglalaman ng ilang contradiction. Inaasahan na magdedesisyon ng ICC Pretrial Chamber ukol sa fitness to stand trial ni dating Pangulong Duterte sa Enero 2026. Sa pagbabalik ng usaping legal, balikan naman natin ang panayam kay Attorney Amando Virgil Lugutan ukol sa pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal ito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa nagdaang taon, sinundan din ng ating programa ang mga kaganapan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. In-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sa botong 19-4 at isang abstain na pagdesisyonan ng Senado na sundin ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag nito sa one-year bar rule. Sa ilalim ng konstitusyon, hindi maaaring mag-initiate ng impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Balikan natin ang bahagi ng panayam kay Attorney Amando Virgil Lugutan, ang abogado sa third impeachment complaint, kaugnay ng pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sir, ito in-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So sa mga hindi ho maalam masyado sa batas, no, ano ho ba ang ibig sabihin nitong pag-archive ng Senado na ito at ano ho yung reaction nyo ho dito? Okay, so I think yung sagot dyan, ano ba yung archive? Parang yung isang archive kasi parang napaka-mysterious yung termino, di ba, Danny? Pero yung archive, parang isang parang isang room, di ba? Isang room, isang silid ng isang building kung saan itatago muna
yung mga bagay-bagay. So yung naging desisyon ng Senado which was to archive, ibig sabihin po noon hindi po gagalawin ng Senado yung impeachment case. Yung rason dyan is, sabi kasi ng mga senador, may desisyon na sa Supreme Court, sinasabi doon na dismissed, void daw yung naging impeachment proceedings against the Vice President. Kung maalala mo, Danny, di ba, yung motion really was to have it dismissed, na tuluyang i-dismiss na yung impeachment complaint against the Vice President. Pero nagsalita yung ibang mga senador, sabi nila, ba't hindi po natin hintayin ano yung magiging final decision ng Supreme Court? Kaya yung compromise for me, naging compromise, Danny, was to have it archived. So naka-archive po ngayon yung impeachment complaint. But I have been asked several times about it. We have to be practical, no? It's dismissed. Wala na po 'yan, wala na po 'yan. Ano yung basihan ko for that, Danny? Alala mo, 'di ba, sa Constitution, napakaklaro, 'di ba? Pag natanggap na ng Senado yung articles of impeachment, proceed to trial forthwith. 'Di ba? Napakaklaro doon, yung sabi ni SP Escudero, hindi naman daw nakasulat sa Constitution na immediately. Pero parang ano naman yan, I don't understand that logic. Forthwith, ibig sabihin yan, immediately, parang nitpicking naman, di ba? Kung gaano sila kabagal, kung gaano sila ka-hesitant, Danny, in proceeding to trial, despite ano yung nakasulat sa saligang batas na dapat forthwith, ganun sila kabilis in having it archived. Yun yung nakakadismaya doon. Danny, I'm not only speaking as a lecturer of law, I'm also speaking, no? Ako po yung abogado ng third complaint against the Vice President. No? Kami po yung sumulat sa third impeachment complaint. So, alam mo, Danny, kung kami yung tatanungin, no? Ano yung reaction namin? We really do not have any problem with the fourth impeachment complaint. Hindi po kami nagrereklamo, hindi po kami naiinsulto, na in-archive po yung case namin. Ano yung reason dyan? Napaka-simple. Yung mga allegations namin against the Vice President, naisama naman sa fourth impeachment complaint. Binasa namin yung fourth impeachment complaint na yung House po yung nag-drafts. Lahat andun Lahat andun, lahat ng mga allegations from the first to the third impeachment complaint, andun lahat. So, kaya nga, sinasabi ko, the fourth impeachment complaint, Danny, is built on the strength of the first three impeachment complaints. So, ba't kami magrereklamo? Same lang naman yung official that we want to be impeached and removed from office. Ba't kami magrereklamo? So, yung tanong mo, Danny, ano yung status? Archived. Technically, di ba, Danny, alam natin, pag sinabing archived, parang isinangtabi muna. But yung problema dyan, kasi nga yung naging decision ng Supreme Court in the recent case, yung Duterte versus House, sinabi doon pag in-archive daw ng House, parang similar na daw to dismissal. Dahil isang bagay yan, na with all due respect, I don't agree with the Supreme Court decision, di ba? Sa Supreme Court decision, nakasulat doon, because naka-archive ng House, yung first three impeachment complaints, parang it's similar na daw to a dismissal. Parang tayo mga abogado, medyo magrereklamo tayo dyan. Alam natin, magkaiba yung pag-archive tsaka yung pag-dismiss. Magkaiba yun pero parang pinalabo sa decision na Danny. Yun yung problem. That has been my constructive criticism to that Supreme Court decision, that part of the Supreme Court decision, Danny. Ayan sir, na-mention nyo ng hango yung desisyon ho ng Korte Suprema na nagsasabi yung tatlong impeachment complaint nga ho basically dahil hindi ito inaksyonan ng House of Representatives. So ito na daw yun na daw yung naging action nga nila at kaya naging barred na nung 1 year bar rule nga ho itong fourth impeachment complaint. So you were saying sir, ano ho yung reaction nyo dito? Sa tingin nyo ho ba na abandon talaga yung doctrine dun sa Francisco versus House of Representatives nitong Yes. desisyon ho na ito ng Korte Suprema?
Yes, Danny. So I will try to explain this para yung ating mga tagapakinig, yung walang masyadong background sa batas, na maiintindihan nila ano yung nangyari doon. Tama ka, no? Tayo mga abogado, alam natin, since 2003, yung guiding principle when it comes to impeachment, yung Francisco case, napakaklaro sa Francisco. Sinasabi sa Francisco, yes, tama, no? May ban, may 1-year bar rule. Ibig sabihin yan, hindi po pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings. Hindi complaint, ha? Hindi po pwedeng mag-initiate ng impeachment proceeding more than once in a year. Now, yung sinagot sa Francisco among others is, kailan ba mai-initiate yung impeachment proceeding para ma-trigger yung 1-year bar rule? Napakaklaro doon. Hindi lang yung pag-file ng impeachment complaint, kundi pag-refer din to the Justice Committee of the House. Ulitin ko, magiging, quote, initiated lamang ang isang impeachment complaint or better yet, yung isang impeachment proceeding kung may nag-file ng impeachment complaint, tsaka pangalawa, dapat, no, ito tinatawag na 1-2 punch combination, Dani, no? Dapat may kaakibat na pagre-refer to the Justice Committee. Pag hindi pa na-refer to the Justice Committee yung isang impeachment complaint, hindi pa initiated yan. Isang bagay na napakaklaro among us lawyers. Now, yung tanong, at that time po na na-file yung impeachment complaint, yung tinatawag na fourth impeachment complaint against the Vice President by the House, may na-initiate na bang prior impeachment complaint? Wala pa. Bakit? Kasi nga, di ba? Hindi naman na-refer yung first 3 impeachment complaints kasama yung third na pina-file namin. So, kung pagbabasihan lamang yung Francisco case on February 5, 2025, when the House impeached the Vice President, tama po yung ginawa ng House. Hindi nila nilabag ano yung guidelines at that time po. So hindi pa po nare-refer to the Justice Committee any of the 3 impeachment complaints. So paano po mababar yung isang bagay na hindi pa naman po nare-refer yung 3 impeachment complaints? So for me, with all due respect po, unfair naman po sa House na parang pagkatapos sundin ng House yung Francisco case, sasabihin ng Supreme Court in Duterte, teka muna, may mga bagong guidelines. Ano yung bagong guidelines? Sinasabi ng Supreme Court, tama, no? Dapat i-refer muna sa Justice Committee. Pero pag hindi nyo in-act upon, pag hindi nyo tinake cognizance yung first 3 impeachment complaints, magiging dismissal yan. With all due respect, medyo problematic yung logic niyan. Bakit, Danny? May time frame eh. Nakasulat sa Constitution, ang House may 10 session days. 10 session days within which to refer to or to endorse or to include sa order of business yung isang impeachment complaint. Yung tanong ng bayan now, between December 2, December 4, tsaka December 19, ito yung mga days na file yung first 3 impeachment complaints, until po February 5, 2025, ilang session days yun sa kalendaryo ng Kamara? 10. Iba yung calendar days, iba yung session days. So, pag kinompute po natin yan, pasok po sa 10 session days yung pag-i-include sa order of business sa first 3 impeachment complaints. Pasok po. Sinunod lang po ng House. Ano yung nakasulat sa Constitution? Now, pangalawa, Danny, sinasabi ng Supreme Court, with all due respect again, na since na-archive po yung first 3 impeachment complaints, it's similar to dismissal. So, mababar na yung 4th impeachment complaint. Alam mo yung problema dyan, Danny? I was there. Nandun po ako sa February 5. Nasa loob po ako ng Kamara. Tandang-tanda ko po, at saka nasa journal naman yan. Nauna yung pagfa-file ng 4th impeachment complaint bago pa ma-archive yung first 3 impeachment complaints. Uulitin ko. Nauna po yung pagfa-file ng 4th impeachment complaint before na-archive yung 3. Now, pag nauna yung 4th impeachment complaint,
paano natin masasabing na bar yan sa pag-archive ng first three impeachment complaints? Alright, sir, Isang maganda ho. bagay na I would like to ask po the Supreme Court, how do we explain this to the public? Sinasabi po natin na since na-archive yung first three, barred na yung fourth. Pero nauna po yung fourth eh. Nauna yung pagfa-file sa fourth impeachment complaint bago po na-archive yung tatlo. How do we explain that to the public? Yung logic, simple logic will tell us, Danny, na yung isang bagay ay makakabar lang, makakahinto lamang sa isang bagay pag yan ay nauna. Dapat yung pag-archive ng first three impeachment complaints para mabar yung fourth impeachment complaint. Nauna yung pagpa-file ng fourth eh. Yun yung reason, Danny, ang daming nagfa-file ng motions for reconsideration. Yun yung reason ang daming mga former justices ng Supreme Court nagsasalita for that, with all due respect, glaring, logical inaccuracy, factual inaccuracy. So, yun yung reason na nagrereklamo yung mga former justices, Danny. Alam mo, Danny, isang bagay pa, no? Ito yung isang bagay na talagang hindi ko po as a law professor po, as a student of constitutional law, isang bagay na hindi ko maintindihan. May isang portion sa decision po ng Supreme Court. Okay, yung background is, alam po natin yan, Danny, di ba? Na may dalawa or tatlong modes of filing an impeachment complaint. Yung dalawa is, number one, yung isang private citizen magpa-file ng complaint against an impeachable officer and then i-endorse ng isang member of the House. Yun yung first. Pangalawa is yung House member mismo magpa-file ng impeachment complaint. Okay, we can lump the two into one. Yun yung first mode. Yung pangalawang mode is yun yung House mismo yung magfa-file ng impeachment complaint. Yung tinatawag natin, Danny, second mode, di ba? One-third. Now, sa pagkakaalam po natin, sa mga nababasa nating mga libro, wala pong priority dapat. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na pag nag-file na ng first mode, hindi na po pwedeng mag-second mode si House of Representatives. Pero alam mo, Danny, sa Supreme Court decision in Duterte versus House, nakasulat dun may isang linya dun na talagang for me, nakakabahala po with all due respect. Nakasulat po dun na wala na daw discretion yung House of Representatives, Danny, to resort to the second mode, i.e. yung sila mismo yung magfa-file, okay? Wala nang discretion na i-prioritize yung second mode kung may nauna na file na impeachment complaint through the first mode. Alam mo, that is Alright, sir. something. Maganda ho na nalinaw nyo ho, no, na talagang mas nauna ho yung fourth impeachment complaint than sa pag-archive nung tatlo pa. No? And ito sir, naghain ng motion for reconsideration itong Kamara sa Korte Suprema para mabaligtad yung desisyon ho na ito. No? Sa inyong palagay, may pag-asa ho bang mabaligtad pa yung desisyon ng Korte Suprema despite na unanimous ho yung naging pagboto ho ng ating mga mahistrado? Tama po yung sinabi ni Senator Bam Aquino, no? It's improbable pero hindi impossible. I repeat, hindi siya imposible pero we have to be practical, parang improbable, unanimous. You know, Danny, I find it surprising, di ba? For a monumental case like the impeachment, yung pag-shutdown ng impeachment complaint proceedings against the Vice President, wala man lang oral arguments. Ba't walang oral arguments? Ba't hindi natin pinakinggan yung mga framers ng Constitution? Ba't hindi po tayo nagpatawag ng mga amicus curiae na magbibigay yung opinion nila? Yung isang bagay na, di ba? Yung yung mga less important cases, sorry pero yung mga issues na less important than the impeachment, ba't po nagpapatawag yung Supreme Court ng mga oral arguments? Ba't po humihingi po sila ng opinion ng mga tinatawag natin friends of the court o yung mga amicus curiae? But for a monumental case like this, na nag-set ng guidelines, yung House of yung Senate, new guidelines to be followed
by the House, but wala pong oral arguments. Yung isang bagay na dapat, with all due respect, dapat ginawa po nila para po maliwanagan po yung House, yung Supreme Court. Ano ba talaga yung nangyari doon? Isang bagay din, Danny, di ba, sinasabi, may isang crucial fact. Yun yung ano yung nangyari doon sa February 5 when the Vice President was impeached. Makikita mo sa Supreme Court decision na Danny, kinote ng Supreme Court yung isang news report. Ano yung nangyari doon? Ano yung sequencing of event? Kinote ng Supreme Court yung isang news report. Yung nakakabahala doon, kasi nga days after that, yung news outlet na kinote ng Supreme Court, naglabas ng statement, sabi nila, mali po yung pagkaka-quote. Ba't hindi po yung journal ng House, yung kinote, ba't po news report? Dapat itong mga bagay na to dapat naliwanagan at saka na-trash out in an oral argument. Yun yung mga bagay na talagang for me, with all respect po, dapat po tingnan ulit po ng Supreme Court ano yung naging decision nila. And then please no, listen to ano yung mga argumento po ng nag-file ng motion yung mga nakapag-file na ng motions for reconsideration. Alam mo, Danny, usually yung dalawang parties lang yung pwedeng mag-file ng mga pleadings in court, 'di ba? Yung si Sara Duterte, tsaka the other petitioners, tsaka yung House. Pero alam mo, almost daily, may nagfa-file ng motion for reconsideration na ibang partido na hindi naman kasama sa case. Ibig sabihin yan, yung usapin ng impeachment, hindi lang po yan usapin between the Vice President and the House. Kasama po tayo lahat dyan. So, yung deadline technically, Danny, kasi nga today is the deadline, 15th day from the promulgation of the judgment in Duterte versus House of Representatives. Technically, may Lunes pa, may isang araw pa. So, I am expecting, Danny, no, na may magfa-file pa ng motion for reconsideration na ibang parties to the case. Ganun po kahalaga yung usapin na yan, Danny. Eto sir, kung sakali naman hindi mabaliktad yung desisyon ng Korte Suprema, ano pa ho yung maaari gawin ng Kamara para matuloy ang impeachment proceedings kay VP Sara Duterte? O hihintayin na lang ho ba nila mag-February 6, 2026 para mag-file uli ng panibagong impeachment complaint? Okay, so if the decision becomes final, if the motions for reconsiderations are denied, the House, their hands are tied. They cannot initiate. They cannot initiate another complaint before February 6, 2026, Danny. Isang bagay, no? Isang comment na I really find interesting, di ba? Binago ng Supreme Court yung guidelines after the impeachment complaint was filed by the House of Representatives. Tsaka inimpose ng Supreme Court yung bagong guidelines sa impeachment complaint na na-file na, natapos na. Kaya ang sinasabi ng mga experts, Danny, hindi ba dapat prospective application? Hindi ba hindi nyo dapat i-impose yung new guidelines sa isang bagay na tapos na? Yung yung phrase doon, di ba? Yung saying, you cannot change the rules in the middle of the game. Parang unfair naman po yan. Kasi nga, alam mo, Danny, the House of Representatives at that time, I'm sure may battery of lawyers na nag-advise sa kanila on how to do it. So siguro ako na I'm just parang iniisip kong senaryo eh. Siguro yung mga representatives natin, tinanong yung mga abogado, ano yung proseso? Okay, sa experience namin eto, ano ba yung nakasulat sa jurisprudence? Saka of course yung sasabihin ng mga abogado is Francisco case lang. Saka yung mga naunang cases, Gutierrez, Sereno, etc. Hindi pa nila ini-expect at that time na may mga bagong guidelines. So it's unfair na you will declare the impeachment complaint or proceedings illegal or constitutional because of the new guidelines. When these new guidelines were not yet existing at that time, the House impeached the Vice President. So sabi ni Justice Ascuna, Danny, di ba?
legally correct. The Supreme Court can do that, can impose new guidelines, no? But it's unfair to impose something. I-impose yung mga bagong guidelines sa mga pangyayaring tapos na. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho yung mensahe nyo dun sa mga kritiko na nagsasabi na tigilan na ang usapin na ito ng impeachment ni VP Sara at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema? Ano ho ang masasabi nyo sa kanila? Okay, so respect the Supreme Court decision. Yes, that is our job. That is our obligation as officers of the court, respect. But ang Supreme Court na rin po yung nagsabi, it doesn't stop us from airing our views kung saan po pwedeng nagkamali yung Supreme Court. Now, alam mo, I really fully 100% disagree yung sinabi po ni Senator Escudero na sabi niya, parang hindi daw pwedeng dapat gamitin ng mga political actors yung Senado. I don't know saan galing yung bagay na yan. Kami po as the lawyers for the third impeachment complaint, alam po namin yung mga kliyente po namin doon, mga pare, mga members ng civil society, mga abogado from Mindanao. We filed the third impeachment complaint kasi po may mga ebidensya na hindi po tama yung ginawa ng Vice President. Yung i-spend ng millions of pesos in 11 days. Hindi ma-explain paano mo ginamit yung confidential funds. 612.5 million pesos. Yun yung basihan ba't na-file yung impeachment complaints. Kasi po, pera ng bayan yung sinasabing nilustay ng Vice President. Gusto lang po namin sagutin ng Vice President saan po niya ginamit yung millions of pesos, yung hundreds of millions of pesos na pera po ng taong bayan. Dali, 2 months ago, may isang principal sa isang probinsya that was found guilty for stealing, magkano nga ba yun? 5 or 11,000 pesos. Inutusan, hinatulan na makulong. Because sabi ng korte, nagnakaw ng around 5 or 11,000 pesos yung principal na yan ng DepEd. Now, the Vice President is accused of accumulating millions of pesos of public funds. Pero sinasabi po ni Senator Escudero, that's a political act. No. Yung mga complainants that we represent, gusto lang po panagutin. Yung second highest official of the land. Hindi po yan politika, that is for public accountability. Napakinggan ninyo ang bahagi ng panayam kay Attorney Amando Virgil Ligutan. Naghain ng motion for consideration ang House of Representatives noong Agosto para mabaligtad ang desisyon ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, wala pa ding desisyon ang Korte Suprema sa motion for consideration na ito. Samantala, matatapos naman ang 1-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa February 6, 2026. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa susunod na taon, asahan nyo na patuloy na tatalakayin ng ating programa ang mga napapanahong isyong legal sa ating bansa kasama ng mga personalidad sa gitna ng balita. Patuloy pa ding tutulong at magbibigay kaalaman ng ating programa sa ating mga kababayan sa Sagot Kita. At makikinig sa inyong mga opinyon sa iba't ibang isyu ng ating lipunan sa Tanong sa Bayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaunlak ng panayam sa ating programa ngayong taon at nagbigay ng kanilang oras para sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama nating engineers at staff at sa lahat ng bumubuo ng ating programa. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na taon tuwing Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 5 days na lang, 2026 na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang, isang manigong bagong taon sa ating lahat.